لساني قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل سارة. Mga sisters, habang hinihintay natin si Ustaz, pwede tayong magbigay lang kami ng konting announcement regarding dun sa assignment na binigay niya. I presume na lahat kayo aware dito sa assignment na ibinigay ni Ustaz. And kamukha ng na ipinost namin sa GC na ang deadline nito ay sa July 19, which is Saturday. Saturday ito, and alas 2 ng hapon Saudi time, 2 p.m. Yun yung last day ng submission. I hope palagi kong madali namang intindihin yung mga questions at gaya ng mga dati nating mga pagsusulit, ito ginamitan natin ng Google Form. So make sure na nandun ang inyong email address, and also yung siguraduhin niyo bago niyo iwanan yung form ay na-submit na ninyo. Makikita niyo naman na submitted na yung inyong mga sagot. Okay? Kung meron kayong questions regarding sa assignment, kapag nabanggit ko nung una pa man, wala itong final exams. It will only be with ganito lang mga assignments. Maybe he will do it every 2 weeks or kung ano man yung kanyang ibibigay. And then we will decide from there kung paano yung pagbibigay ng certificates, inshallah. And again, anybody from sa mga baguhan, if you feel na na malilito kayo at hindi ninyo maintindihan, pwede kayo mag-leave, although I would rather na you would stay kasi napakahalagang kaalaman itong subject na ito. So inshallah, pwede rin naman kayo makinig lang if you don't want to participate. Kung ayaw nyo mag-participate sa mga assignments, it's okay. Pero ang mahalaga ay magkaroon kayo ng kaalaman patungkol sa pangalan at katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. I think, yeah. Dito na ba? Okay na. Yeah, Ustaz, nandiyan ka na ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyo na po yung nasa screen, sis? Yeah, oo. Alhamdulillah. Ustaz Ismail. Form nyo lang po ako, Ustaz Ismail, kung pwede na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pwede na tayo magsimula? Opo, sige po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamat warahmatullahi wabarakatuh. Sister Iman, may sasabihin pa po kayo? Wala na. I think mas mayroong makakapagdagdag dito ay si Ustaz mismo about sa assignment na pinost sa GC. Gusto niyo pong ipaliwanag ni Ustaz yung bago tayo magsimula? Nasa sa inyo yun, Ustad. O ikaw, pwede rin ikaw o sa inyo kung sinong gusto paliwanag doon konti.
Sige, Meron po Ustad. bang concern? May tanong sa mga estudyante about dun sa ating pagsusulit o yung ating aralin, homework? Meron bang concern? May tanong? Wala naman. Meron ba? Parang wala naman yan. Pwede mo nang Sige po. umpisahan ng class. Okay. Ito po. Okay, Ustad Adnan? Sige po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala ahlihi wa sahbihi isma'in. Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo magsimula sa pagpuri, pagpasalamat, pagdakila, pagwalhati sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ang kanyang awa at biyaya ipagkaloob niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng kanyang mga kasamahan, sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. So alhamdulillah, muli po ay bago magsimula ang ating pag-aaral ay bibigyan ko lang po muli ng paalala at reminder sa lahat po ng mga nakikilahok o kasali sa pag-aaral sa oras na ito ay para hindi po putol o magkaroon ng distraction ating patuloy na pagtatalakay ay maaari po sana ay panatilihin nating nakamute ang ating mga speaker at ang ating video ay naka-off. At kung meron man pong mahuli na pumasok ay yung inyong salam, wag nyo na pong ipadinig sa amin. At kung meron pang concern or mga katanungan sa topic nating tinatalakay ay ilista nyo lang po muna, at kung meron tayong oras panahon na ibigay ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bandang huli ay tatalakayin natin. At kung hindi naman po ay pwede itong i-post sa ating GC at doon na lamang po ito sasagutin ni Ustad, inshallah. So hindi ko na po pagtatagalin at yun lang naman ang ating mga reminders, especially doon sa mga bagong pupasok ng mga nakikilahok upang malaman nila yung ating mga patakaran po dito sa ating pag-aaral. Tafadhal maskura, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyana ba'dah. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khira ma fi hadhihi al-yawm wa khira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-yawm wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-qasa'il wa su'il al-kibar. Rabbi a'udhu bika min al-adab an-nar wal adab al-qabr. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagong lahat tayo muli ay magbukas sa pagdakila, pagluwalhati at pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na tayo ay sumasaksi na walang ibang propeta na pinadala para sa atin pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay pumupuri kay Allah dahil tayo ay inabutan ng umaga, sa amin naman ay hapon. Tunay na nasa Kanya ang paghahari o pagmamay-ari at sa Kanya lamang ang papuri. Tunay na walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa, na walang kaparis. Sa Kanya lahat pagmamay-ari, kung anuman ang nasa kalangitan at anuman ang nasa kalupaan at anuman nasa pagitan nito, at batid natin na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na nais man niyang naisin. Tunay na tayo humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan na anuman para sa araw na ito at pagkatapos nito, at tayo din ay nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan na maaring idulot ng araw na ito at maaring kasamaan din na idulot niya pagkatapos ng ibang araw. Aming Panginoon, Ya Allah, kami ay nagpapakupkup sa iyo laban sa katamaran at kawalan ng gana una sa ating pag-aaral. Kami ay nagpapakupkup sa iyo laban sa kasamaan ng parusa mula sa apoy ng impyerno at ganoon din sa parusa sa libingan. Bilang pagtutuloy, sabi natin na ang ating pagtalakay sa umagang ito sa Middle East at sa hapong ito naman sa Far East sa Pinas ay ang patungkol pa din sa paksa ng Syar al-Asma'ul Husna o yung pagpapaliwanag sa mga pangalang maganda ni Allah. Ito ay may kinalaman
sinabi natin sa aqidatul sahiha o yung tamang paniniwala ng isang Muslim o Muslimah na may kinalaman naman sa tauhid at kaisahan ni Allah. Noong nakaraang linggo po ay ating tinalakay ang kahalagahan na matutunan ang mga magagandang pangalan ni Allah na sinabi natin, sumusunod, next slide po, Ustad. Isa pa po, forward na po, isa pa. Yan, sinabi natin na ayon kay Imam As-Sa'di, rahimahullah, ang may akda ng aklat na ang kahigitan at kahalagahan ng pagkuha ng kaalamang ito ay una, sinabi niya, innal ilm billahi wa asma'ihi wa sifatihi ashrafal ulum. Na sinabi niya, una raw, ang kahigitan na matutunan natin ang magagandang pangalan at katangian ni Allah dahil ayon sa kanya na ito ang pinakamarangal at pinakadakila sa lahat ng mga kaalaman. Tulad nga ng sinabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah, innal ilm bi asma'illahi wa sifatihi al-husna asal al-ilm bi kulli ma'lum. O kamakada. Sabi ni Ibn Qayyim na ang pagkilala sa mga pangalan o ngalan ni Allah at sa kanyang mga magagandang katangian ay pundasyon ng kaalaman sa lahat ng uri ng kaalaman. Kaya sabi nga ni Imam As-Sa'di rahimahullah, hindi magiging tama ang pagkakatuto ng isang Muslim sa tauhid bago man o luma kung hindi niya kilala o hindi kilala ng Muslim si Allah. At hindi makikilala ng isang Muslim o Muslima si Allah kung hindi niya natutunan ang mga magagandang pangalan ni Allah. Next slide po, Ustad. Pangalawang kahalagahan na tinalakay natin na binanggit ni Imam As-Sa'di rahimahullah na kahalagahan ng pagkakatuto sa pangalan at katangian ni Allah, sinabi niya, inna ma'arifatullah tad'u illa mahabbati la subhanahu wa ta'ala. No? Sabi niya, pangalawa daw na kahigitan o kahalagahan nito, ng pag-aaral nito, dahil ang pagkilala kay Allah ay nag-iimbita o nagdadala sa atin sa mas higit na pagmamahal sa Kanya. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kayuhibbu lillah. Admin, paki-check po baka meron tayong mga nais pumasok na hindi pa na-accept, no? May mga nagme-message po sa atin, hindi pa raw sila makapasok. Sabi ni Allah ang kataas-taasan at may mga tao na kinukuha nila ang maliban kay Allah na kaparis o kapareha, minamahal nila ito ng tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Kabanata Al-Baqarah. Tunay po na maraming mga Muslim o Muslima na kumukuha sila ng kapwa nila tao o kapareha na minamahal nila ito ng lubos. At ang iba sa kanila ay nagpapatiwakal pa o nilalagot ang kanilang mga buhay. Kapag nawala o iniwan sila ng tao nilang minahal ng lubos at sobra-sobra. Na minahal nila ito at binigyan ng atensyon at oras na mas higit pa kay Allah. At sinabi na ito ay gawaing shirk o pagtatambal sa pagmamahal at pagpapahalaga at pagrespeto kay Allah. Kaya kung ito ay nasa atin o tayo ay nasa ganitong sitwasyon, ito ay babala sa atin na tayo ay nasa gawaing shirk. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Pangatlo na binanggit ng ating Imam As-Sa'di na kahigitan at kahalagahan na matutunan natin ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma'arifatullah tad'u ila kasyati wa khawfu lillahi subhanahu wa ta'ala. Na ayon sa kanya, pangatlo daw na kahigitan, ang pagkakatuto nito dahil ang pagkilala at pagkakatuto kay Allah at sa kanyang mga pangalan at katangian ay nagdadala sa atin na tayo ay matakot sa Kanya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. No? Dali po meron parang mga hindi nakakapasok. Di ko alam kung sino itong mga to. I-check na lang admin baka may mga ano pa na hindi. Okay? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, katunayan na ang mga natakot kay Allah ay mula sa mga aliping may kaalaman. Na binanggit nga ni Imam Al-Bukhari rahimahullah sa kanyang aklat, no?
sa tafsir ng Al-Bukhari o Sahih Bukhari, ayon sa kanya sa bab al-ilm qabl qawl wal amal. Sinabi ni Imam Al-Bukhari, nasa paksa ng kaalaman bago ang salita, Wait! ang gawa. Sabi natin dahil tunay na maraming nag-aangking Muslim sa ating kapanahunan na sila umano ay takot sa Diyos. No? May takot daw sila kay Allah. Ngunit kung ating titignan at susuriin ang kanilang pagkatao, kung paano sila magsalita, umasta at kumilos, ay sabi natin matatagpuan natin sila na sila ay direkta at lantarang sumusuway kay Allah at gumagawa ng mga pinagbabawal ni Allah. No? Subhanallah. Sabi natin, sumunod, next slide po, Ustad. Naam. Pasensya na yung mga hindi makapasok, ha? Kami nagme-message, para sila makapasok. Okay? Baka sa cellphone nila yung problema. Naam. Sabi natin, ang pang-apat na sinabi ni Imam Sa'di, inna ma'arifatullah tad'u ila ikhlas al-amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kanya, yung pang-apat na kahalagahan na matutunan natin ito, dahil ang pagkilala kay Allah at kanyang mga magagandang pangalan ay nag-iimbita o nagdadala sa atin sa paglapit sa pagiging sincero o tapat kay Allah at ganun din sa ating mga gawaing pagsamba. Qala Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Sinabi na lang ang katastasan, at walang ipinag-utos maliban sa sambahin si Allah na dalisay na sa kanyang relihiyon ay maging tapat. Dahil tunay po na maraming mga tao o maraming mga Muslim ang masipag gumawa ng gawaing pagsamba, ngunit matututunan natin na kulang ang ikhlas o walang ikhlas ang kanilang ginagawa dahil na rin sa kanilang pag-ami. Ang karamihan pa sa kanila ay gumagawa ng gawaing mabuti, ngunit ito ay para lamang sila purihin ng ibang mga tao o kapwa nila tao. Next slide po, Ustad. Panglima na binanggit ng ating Imam As-Sa'di rahimahullah, nakahalagahan nito, inna ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi mimma yazidul iman. No? Ayon sa kanya na ang pagkakatuto, pagkakakilala kay Allah, ang walang kapintasan, ang kataas-taasan, at sa kanyang mga magagandang pangalan, ay magpapalago ng ating pananampalataya. Sa pagkakatuto nito, no, ay tataas ang ating pananampalataya. Ano ang dalil? Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ala rabbihim yatawakkalun. Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, tunay na ang mga naniwala ay silang kapag nabanggit si Allah ay natatakot ang kanilang mga puso. At kapag binasa sa kanila ang mga bersikulo ng Quran ay nadadagdagan ang kanilang pananampalataya at sa kanilang Panginoon naglalagak daw ng tiwala. Dahil tunay po na maraming mga Muslim sa ating kapanahunan na kulang at hilaw ang kanilang pananampalataya kay Allah. Sila ay mga Muslim, oo, ngunit may iba sa kanila ang naniniwala pa din, sinabi natin, sa malas at swerte. Hindi lubos na sumasampalataya kay Allah. Mas lubos ang kanilang tiwala sa ibang bagay o sa kanilang kapwa na ito o sila daw ang magdadala sa kanila ng kasaganahan at biyaya, hindi na lubos si Allah. Wa'yad billah. Kaya maraming dapat pag-aralan pa at matutunan ang isang Muslim, lalo ang bago sa kanyang relihiyon. Next slide po, Ustad. Pang-anim, nakahalagahan ito dahil sinabi ng ating butihing Imam As-Sa'di na inna Allaha khalaqal khalaq, no? An ya'budullaha wa yu'arrifu hadhihi al-algaya al-matluba minhum, o kamakal, sabi ng ating Imam, no, na dahil daw nilikha ni Allah ang sangkatauhan kasama ang engkanto at tao sa walang ibang dahilan para kilalanin si Allah at sambahin siya. At sa pag-aaral natin ng magandang pangalan at katangian ni Allah, ay mas matututunan natin ang bagay na ito. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala fi dalili, wa ma khalaqtul jin wal ins illa
liya'budun. Sinabi na lang katasas at hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban sa pagsamba. Tunay po na maraming mga Muslim ang nahihibang at nalalasing at nadadaya sa buhay na ito sa mundo. Kanilang inaakala na ang buhay natin ay para lamang humayo at magpakadami. May ibang mga Muslim pa na nag-aakala na ang buhay daw sa mundo ay upang magpakayaman, kaya sila ay nagdo-double shift sa trabaho, doble kayod, no? Lumalayo sa malayong bansa na mas malaki ang kita para daw sila ay magpakayaman at magpakasarap. Subhanallah. Dang iba pa sa kanila ay nag-aakala na wala daw ibang buhay maliban dito sa buhay sa mundo. Kaya sinabi nila magpakasarap ka dito dahil hindi mo ito matitikman sa kabila. Subhanallah. At hindi na raw tayo bubuhayin na mag-uli. At binigay nating halimbawa dito nung nakaraan ay ang mga Hindu. Next slide po, Ustad. At sinabi natin o tandaan natin tulad ng winika ng Propeta Muhammad SAW na ang kaalaman ay hindi darating sa atin maliban na lamang na ito ay pagsikapan ng bawat isa sa atin. Kala Nabiyo sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patunayan na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. Next slide po, Ustad. Ayan, talakayin natin ang patungkol sa aklat. Pakibasa po, Ustad, yung ating matan. Malakas po. Ustad, di ka po namin marinig. شر أسماء الله الحسنى من كتاب فتح الرحيم المالك العالم للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى معاة لكو الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر شرح على منهج أهل السنة والجماعة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل بعيدا عن انحرافات أهل البدعة. Jazakallahu khair, Ustad. So binanggit ng ating butihing Ustad, no, yung patungkol sa ating aklat na sinabi nga ng ating butihing Sheikh Imam Saadi. Ito'y bilang pagpapakilala sa aklat na ating gagamitin sa ating pag-aaral onwards, no. Sinabi natin ang aklat na ito, tulad ng binanggit ng ating butihing Ustad na ito ay ang Fathul Rahim, no. Ang aklat na ito ay Fathul Rahim, Al-Malikul A'lam. Ito ay mula sa pundasyon ng tiyak na pinapaniwalaan sa Islam o yung tinatawag natin na aqaid o akidah ng mga Muslim. Dito siya nakabase. At ganoon din sa kaisahan ni Allah o yung tauhid. At ganoon din patungkol sa mga moral o kaasalan at mga pambabatas na nakasaad o nakabase sa Quran. Next slide po, Ustad. At binanggit din ng ating Ustad, no, sa wikang Arabe, Syar Asma Allahu Husna, na ang kapaliwanagan ng mga pangalan ni Allah at magagandang katangian niya o mahusay ay mula sa aklat na binanggit natin na Fathur Rahim na isinulat ni Allama ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kahabagan nawa siya ni Allah ang kataas-taasan. Na kung saan ito ay binigyan ng komentaryo at pinaliwanag sa atin ni Sheikh Abdurrazak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Next slide po, Ustad. At sinabi niya, o binanggit din ng ating puting Ustad na ang paliwanag ng aklat na ito na ating tatalakayin ay naaayon sa pamamaraan ng Ahl Sunnah wal Jamaah, na isa namang napakahalaga na dapat nating matutunan na ang ating pinag-aralan o ating pinagkukunan ng aralin ay hindi mula sa aklat ng ligaw. Ito ay sa pamamaraan ng Ahl Sunnah wal Jamaah na walang paghahalin tulad. Ito yung paniliwag natin ng karaan, no? Pag-aaralan natin ang mga pangalan ni Allah at kanyang katangian na hindi tayo maghahalin tulad, no? Tamtil, no? Walang pagkukumpara, walang pagsira, tahrib, at walang pagtanggi, ta'til, no? Malayo ang aklat na ito mula sa mga inaakala ng mga lumihis na grupo na mga tao na gumagawa ng bago o bid'a o imbento sa ating relihiyon. Pinapakalayo kasi ito ay ginawa ng isang imam na kabilang sa mga salaf at salih
o mga matuwid at reliyosong tao na buhay ng unang panahon na ang kanyang manhaj o pamamaraan ay mula sa Ahlus Sunnah wal Jamaa o mga grupo na nagtaguyod ng Quran at ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay magandang balita sa atin. Next slide po, Ustad. At ang patungkol naman sa may akda ng aklat, patungkol kay Imam As-Saadi, sabi natin siya, si Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi, Al-Nasiri at Tamimi, na kilala sa bansag na katawagang Ibnu As-Saadi o si Imam As-Saadi. Maririnig niyo yan parati yan, lalo kung medyo advanced o tumulak na kayo sa susunod na bahagdan pataas ng inyong pag-aaral, maririnig niyo sila. Lalo yung mga mahilig gumamit ng tafsir, maririnig niyo yung pangalan niya, no? Siya ay binansagan o kilala sa bansag na tawag na Ibnu Saadi o Imam As-Saadi. Nasabi natin siya ang naging guro at pantanging pinagkunan ng kaalaman ng yumaong allama, bantog at sikat na si Sheikh bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Para sa inyong kaalaman, siya po ang guro ni Sheikh Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Sinabi natin ang ating butihing Imam As-Saadi ay ipinanganak po siya sa bayan ng Unaysa, na sakop ng Qasim sa Saudi Arabia, kung saan kayo ngayon naroroon. Siya ay pinanganak sa 12 araw ng Muharram, taon 1307 o 1307 ng Hijra calendar. Sabi ng kasaysayan na namatay ang kanyang ina habang siya ay 4 na taong gulang pa lamang at namatay ang kanyang ama nang siya ay 7 taong gulang pa lamang. Kaya si Imam As-Saadi ay isang yatama. Sinabi pa na siya ay lumaki bilang isang ulila at kahit siya'y ulila, lumaki siya ng maayos sa kanyang murang edad. No? Sabi natin may irong parang kahalintulad ang istorya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay yatim. No? Si Imam As-Saadi ay isa ring yatim. At sabi natin sa kanyang murang edad, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang habag, ay binuksan ni Allah ang interest niya na siya ay matuto. Kasi, ayon nga sa ulat, no? Ayon sa mga muarrikin sa istorya na, dahil si Imam As-Saadi ay merong angkin na talino, na kahit bata pa siya, nandun yung kanyang interest na siya ay matuto sa relihiyon. No? Maaring sabihin ng iba, kasi noon wala pang gadget, brother. Sabihin natin, ito ay dahil sa habag ni Allah. Dahil pinag-aralan natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridu billahi khairan yufakkahu fid din. Sino man ang naisan ni Allah ng kabutihan, pinapaunawa niya dito ang relihiyon. Kaya hindi lahat na magnais na matuto sa relihiyong ito ay nakukuhang kalaman. Maliban na ito ay, sabi natin, una gawin nating ikhlas sa ating sarili, pagsikapan at tayo kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Sabi din natin na si Imam As-Saadi, siya ang may akda at manunulat ng aklat ng Taysir Al-Karim o Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan. Isa to sa mga, mashallah tabarakallah, isa to sa mga pag-aralan natin sa pag-upo natin sa pag-aaral sa Makkah, no? Na isa sa mga kilalang tafsir, no, na ginagamit sa mga paaralan. Ang aklat na ito ay ginagamit ng maraming guro sa kanilang pagtuturo, maging sa eskwelahan man o universidad o pag-aaral at pag-upo sa masjid sa iba't ibang sulok ng mundo, walillahil hamd. Siya po ang may akda nito, mashallah, no? Ito ay karamihan na ginagamit. Pero yung iba, kung nais malaman ang, halimbawa sabihin natin, ang history ng sabab o nusul o kadahilanan ng pagbaba, ang iba ay bumabase naman sa tafsir ng Ibn Kathir o kay Imam At-Tabari. Pero kung halimbawa yung tafsir, yung maana ng aya, ay direkta itong pinapaliwanag ni Imam As-Saadi sa tafsir na ito na napakaganda, mashallah. Naway pagkalooban kayo ni Allah ng interes at kakayahan at talino na mabasa ang aklat na ito. Next slide po, Ustad. As sinabi natin na si Imam As-Saadi qara'at al-Quran ba'da wafa' al-waladu, no? Thumma yuhafidhu al-Quran kamila o kamakal. Sabi doon ng kasaysayan na binasa ni Imam As-Saadi ang Quran at pinag-aralan to at sabi, ito ay ginawa niya pagkatapos mamatay ng kanyang ama. At ito ay namemore niya at naging dalubhasa siya sa pagbabasa nito sa edad na 11 taong gulang. Sabihin, 11 years old siya, ay hafid na siya ng Quran. At sabi siya, sa gabay ni Allah ay
nagtuloy siya at naupo sa mga pag-aaral sa mga masjid kasi noon po wala pa namang ganong university maliban sa mga masjid ang pinag-aaralan ng mga bata. At ito ay tanyag pa rin at well-known pa rin sa mga probinsya ng Arabia. No? At sabi natin siya ay naupo ng pag-aaral sa mga kilala at bantog na scholar ng kanyang kapanahunan sa kanilang bansa. At sabi doon, ganun din siya ay naupo at nakinig at nag-aral sa mga batikan na mga scholar na dumayo sa Saudi Arabia at nagturo sa kanilang lugar. Inupuan niya to at siya ay nakinabang dito, alhamdulillah. At ayon pa sa ulat, na sa kanyang murang edad, kahit na siya ay isang yatim o isang ulila, sa gabay ni Allah, siya ay naupo sa masjid kasama ng ibang mag-aaral. At sabi nga sa ulat, si Imam Sa'di ang isa, pag nakita mo sa crowd, isa sa pinakabata. Pero nauupo siya, no? Dahil sa gabay at habag ni Allah. Naway, ipagduan nyo yung mga anak nyo na sila ay maging mabuti sa kanilang mga magulang at maging isang talibul ilm. Dahil si Imam Sa'di rahimahullah, sa kanyang murang edad, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at habag, at maaring sa dua rin ng kanyang magulang, ay nandoon siya at nakikita sa loob ng masjid na nauupo kasama ng ibang mga may edad na umuupo sa mga kibar o malalaking scholar o matatandang scholar na kung saan dito siya nagpakadalubhasa. At sabi nga, nang mamemorya niya yung buong Quran sa edad niya 11 taong gulang, ay naging bihasa na rin siya sa pagbabasa nito sa iba't ibang kaparaanan ng pagbabasa. Kasi sabi natin, merong iba't ibang qiraat ng Quran. No? Iba't ibang qiraat ng Quran. Yun yung tinatawag natin na al-Madani, no? Sabi na al-Makki, ito yung mga qiraat Nafi al-Madani o qiraat Ibn Kathir al-Makki o qiraat al-Basri o qiraat al-Shami o qiraat al-Asim al-Kufi na siya namang ito yung ginagamit sa Saudi Arabia, yung al-Asim, no? Na kadalasan maririnig nyo sa mga imam sa Mecca. At ganoon din yung qiraat al-Kufi sa Riyadh, sa Iraq, sorry, at qiraat al-Qisai, na kung saan ito ay nakabisado ni Imam Sa'di sa paraan ng pagbabasa ng Quran. Maaring yung mga bago, hindi nyo masyadong familiar sa ganito. Ngunit ito yung iba't ibang uri o iba't ibang paraan ng pagbabasa ng Quran. Mashallah. At ito ay nakabisado at naging professional ang ating imam, yung may akda ng aklat, sa paraan ng mga pagbabasa nito. No? Sabi natin na nagtiyaga siya, ang ating imam na ito, at nagsumikap hanggang sa makamit niya ang pinakamagandang bahagi ng bawat sangay ng kaalaman. Ibig sabihin, naging valedictorian to, no? Yung ating imam sa bawat subject na kanyang inuupuan. No? Nang sumapit siya sa edad na 23 years old, no? 13 taon, umupo na siya sa masjid para magturo. Masya Allah, no? Kaya sabi natin na siya ay natuto at same time ang nagtuturo. Ito ang mga sunna ng salapato saleh, na tayo matuto at same time magturo, no? Tayo'y matuto at magbahagi ng ating kaalaman. At sinabi nga sa masjid ng Unaysa sa Qasim Buraida sa Saudi Arabia, siya unang naupo at nagturo. At ito rin yung masjid na minana ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin na kanyang pinagturuan. Minana niya to sa kanyang guro kay sa butihing imam na ito, no? Imam Sa'di. Nang mamatay si Imam Sa'di, pumalit si Sheikh Shalih Al-Utsaimin. Ito yung kilala ngayon na sabi natin na pinagtayuan ng isa sa mga malaking universidad sa Buraida. No? Masya Allah. Siya ay naging matiyaga sa pagtuturo, kaya sa simula ng kanyang pagtuturo ay sabi doon, napapansin na kakaunti lamang yung dumadalo. No? Ngunit sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang habag, no? Dumami at dumami ang kanyang mag-aaral, na kung saan ito ay nagmula pa sa iba't ibang distrito ng bayan at ganoon din sa ibang rehiyon o region ng bansa. Alhamdulillah. Next slide po, Ustad. Sinabi pa na ginugol ng butihing imam na ito ang lahat ng kanyang oras sa pagtuturo. Kaya noong taong 1350 o 1350 Hijri, ang pagtuturo sa buong bansa ng Saudi Arabia ay naging kanyang responsibilidad. Ibig sabihin, siya ay nahalal bilang sabi natin na bilang guro ng mga guro na kapagturo o tagapagturo sa Saudi Arabia. No? Subhanallah. At sabi natin, pinagkatiwalaan siya ng pinuno o hari o pamahalaan o gobyerno ng Saudi Arabia sa pamamahala ng lahat ng pag-aaral patungkol sa Islamiko sa bansa. Masya Allah, no? Sinabi din na hinirang siya noon ng gobernador ng kanilang rehiyon o region upang maging opisyal na tagapagturo sa kanilang distrito. No, ibig sabihin, pagka
merong mga patwa o tanong pang Islamiko, sa kanya ibinabaling o sa kanya itinatanong, no? Siya yung responsable sa pagsagot, subhanallah, nung kanyang kapanahunan. At sabi na siya ay later on hinirang naman ng hari upang maging opisyal na scholar na responsable sa pagtuturo sa buong bansa ng Saudi Arabia. Alhamdulillah, no? Sabi natin siya yung naging principal ng mga scholar sa Saudi Arabia yung kanyang kapanahunan. Ito ang maikling, sabi natin, na pagkatao ng ating may akda ng aklat. Next slide po, Ustad. Ngayon sabi natin, ang aklat na ito ay isinulat ni Imam As-Saadi at binigyan ng komentaryo at pinaliwanag sa atin ni Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr. Kaya sabi natin, sino ba si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr? Sabi ng mga scholar na si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr o bin Abdul Muhsin Al-Badr ay ginagalang, nire-respeto, tinitingala na mula sa bansa ng Saudi Arabia bilang isa sa pinakamaalam at kilalang scholar sa Islam sa ating kapanahunan. Maging ang ibang mga scholar ay tinitingala siya at nire-respeto, no? Kahit mas matanda sa kanya. Tanyag siya at kilala dahil sa pagiging bihasa, masteral niya o doctorate niya sa pagtuturo ng akida o yung tiyak na pinapaniwalaan sa Islam. Next slide po. Sinabi na ang kanyang pamilyang pinagmulan, si Sheikh Abdurrazzaq Badr, no? Sabi natin, ang kanyang ama, si Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ay anak ng isa ding kibar o sikat o malaki o kilalang scholar na si Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, no? Pagkaingatan nawa siya ni Allah, na isa namang bihasa o tinatawag natin na muhadditin o muhadditun, scholar ng hadith. Yung kanyang ama, muhadditun, no? At ang anak niya, si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr, isa namang bihasa at doctorate sa aqida, mashallah, no? Next slide po. Sabi natin, ang edukasyon o ng abot na kaalaman ng ating butihing komentarista na si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr o Ibn Muhsin Al-Badr ay isang PhD o isang doktor at dalubhasa sa pag-aaral at pagtuturo sa larangan ng akida. Sabi natin, siya ay sumulat ng maraming aklat at komentaryo din at papapaliwanag sa maraming mga pag-aaral tulad halimbawa ng Fadail al-Islam, no? O yung tinatawag natin halimbawa sa paksa ng akida o kaya tinatawag natin na Nawaqidul Islam, no? Kabar al-Dunub, akida at tauhid. Mashallah, no? Next slide po, Ustad. Sabi natin, ang kanyang profesyon o ang kanyang pinagkakaabalahan sa kanyang araw-araw na buhay, sinabi natin si Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ay isang profesor at isang guro, isang tagapagturo sa kilala at sikat na universidad ng Saudi Arabia sa Madina. No? Ito yung mashallah, kapag sabing nakapag-aral sa Madina, iba ang tingin ng tao sa kanila, no? Mashallah. Sabi natin sa ngayon, siya ay aktibo at regular na nagtuturo mismo sa loob ng Masjid Ad-Nabawi o Masjid ng Propeta sa Madina, no? Na siya ding sakop ng Saudi Arabia at malapit lang din sa Madina University. Next slide po, Ustad. Sabi natin, bakit ba naging tanyag at paano nakilala itong si Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr? Sabi sa kanyang kabataan na edad, sabi natin sa edad niya na, kung di tayo nagkakamali, from 61 to 63 years old siya, which is napakabata kung ikukumpara sa mga batikan at kilalang scholar kasi siya ay halos kapantay pagdating sa kaalaman at pagtuturo ng mga ito. Ang mga kilalang scholar natin nasa 83, 86, 88 yung mga na namatay kamakailan, no? Pero siya nasa line of 61 to 63 years old, pero yung kanyang inuupuan at kanyang posisyon ay mashallah, no? Ay halos kapareho ng mga kibar nating scholar. Ayon nga sa karamihan ng scholar na nagsabi na nabihag ni Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ang atensyon ng kanyang mga mag-aaral mula sa iba't ibang sulok ng mundo upang maupo o umupo. Magugulat kayo, subhanallah, kung papasyal kayo ng Madina, makikita niyo yung mga audience niya at mag-aaral niya sa loob ng Masjid An-Nabawi, iba-iba ang kulay. May puti, may incheck, no? May Chinese, mayroong Korean, mayroong Algerian, mayroong mga from Sudan, Somalia, Arab, Saudi Arabia, mashallah, no? Kasi bakit niya nabihag ang mga ito, ayon nga sa mga scholar, ito ay komentaryo mismo ng kapwa niya scholar, na hindi lang basta scholar, mga kibar na scholar, tulad ni Sheikh Al-Ruhaili, no? Mashallah, si Sheikh Al-Husaymi, mashallah. Sabi na, nabihag niya ang mga taong ito upang umupo, makinig at mag-aral sa kanya sa Masjid An-Nabawi
dahil na din sa estilo, magandang pamamaraan at kanyang kabaitan sa pagtuturo. No? Subhanallah. Nasabi din na ang iba niyang mag-aaral na si Sheikh Abdurrazak bin Muhsin Al-Badr ay malinaw, simple, at magalang sa kanyang pagsasalita. Kaya madali itong nauunawaan ng kanyang mga mag-aaral. Sinabi pa na ang kanyang malawak na kaalamang pang-Islamiko na kinikilala at ginagalang ay nagsilbing ilaw, gumagabay sa hindi mabilang na mga estudyante niya na nagtungo sa kanya at umaamin at sabi nating sumusumpa kay Allah na ang kaalaman na isinalin sa kanila ng butihing gurong ito ay nalinawan at naunawaan ng kanilang puso at isip. Alhamdulillah. Next slide po, Ustad. Ngayon tayo ay tumungo doon sa tanong ng isa sa ating admin, no, na ating tagapamahala dito, no, si Sister Sarah Jones. Manhin ito yung na-late, no, sabi natin dahil ito tulad ng ating pangako, tayo ay merong putuwat, paraan ng pag-aaral, at ito na siya, no. Sabi natin yung tanong na ma ma'ana Asma'ullahi Ta'ala al-Husna. Ano daw ang kahulugan na paghusayan ang magagandang pangalan ni Allah? Kasi nabanggit doon sa dalil, no, bilang katibayan na hadith, batay sa salaysayo, hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tis'ina isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah, rawahul Bukhari. Sinabi ni Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, katunayan daw na si Allah ay may 99 na pangalan. 100 bawas ang isa, isabihin 100 minus 1. Sino man ang paghusayan ito ay papasok sa paraiso. Inuulat ni Al-Bukhari. Na ayon nga sa ibang mga mufassirun, nagpapaliwanag sa paksang ito, no? Magugulat kayo, isa si Sheikh Al-Badr nagsabi nito, at ganun ding iba, no, na mga nagpaliwanag patungkol dito. Ganun din si Imam At-Tabari, no? Sabi na ayon sa mufassirun, sa nagpaliwanag sa paksang ito na ang kahulugan, ulitin ko, no, na ang kahulugan ng hadith na ito ay hindi sahih. Ang kahulugan ng hadith na ito ay hindi sahih. Dahil ang pangalan ni Allah ayon sa kanila, hindi sa atin to, ayon sa kanila, ay hindi lamang limitado sa 99 na pangalan. Dahil sa Quran, ayon sa kanila, kung ating babasahin at itatala na mahigit sa 108 ayon sa kanila ang mga pangalan na binanggit ni Allah, ngunit yung iba ay wala dito sa nilista o inulat nila na kung saan yung iba gumawa pa ng nasyid dito, no? Marami tayong makitang ibang katawagan na kung bibilangin ayon nga sa kanila na mahigit sa 99. Kaya ayon sa kanila na ang kahulugan, ang maana ng hadith, wa ghairu sahih. Hindi siya sahih. Ngunit ang ibang mga scholar ay alam natin na nagsikap upang ipaliwanag ang paksayang ito at huwag tayong malito. Next slide po, Ustad. Naam. May oras pa ba tayo? Naam. Sabi natin, wa asahuha madhkuru fil hadith yatadamman ma fi ya'lin. Sabi ng mga scholar na ang kahulugan ng paghusayan sa nabanggit sa salaysay o hadith ay hindi lamang nangangahulugan ng pagmememorya nito. Kasi ito yung inaakala ng mga tao, no? Na tulad na ginagawa at inaakala ng maraming Muslim, ayon nga Sheikh Al-Badr rahimahullah, na ang kahulugan daw nito yung pagmememorya lamang. Ito yung inaakala ng iba, no? Wakala Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utaymi rahimahullah, walaysa ma'ana ihsahuha an taktub fi warqa thumma daqalu fi jaybi fataqarrar hatta tahfaduhu. O kama sinabi ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utaymin, hindi daw ang kahulugan ng ihsahuha, pagbutihin, paghusayin doon sa hadith, hindi raw ang kahulugan nito ay pagsusulat nito sa papel tapos memoryahin. No? Walay sa kadalik. Hindi raw ganito to. Ayon kay Sheikh Saleh Al-Utaymin. Next slide po, Ustad. At sabi pa ng ating butihing Sheikh Al-Badr na meron pa raw iba sa kanila na yung pinagsulatan nila ng papel, ng halimbawa sabi 99 names ni Allah, sinusulat sa papel, no? Yung mga pinagsulatan nila nito, nilalagay ito sa kanilang bulsa, no? At sa tuwing umaga o kaya sa hapon, nilalabas nila yung papel, tapos kanilang binabasa ito, babasahin nila yung mga magandang pangalan ni Allah at katangian,
na kung saan ang iba sa kanila ginagawa siyang mistulang orasyon, wa iyadu billah, no? Ayon sa kanya na ang gawain ito ay hindi naman naiulat na ginawa o pinag-utos ng sugo sallallahu alaihi wasallam o ginawa ng mga khulafa ar-rashidun o mga na nagabayang pinuno, Abu Bakar, Omar, Uthman at Ali. Hindi nila to ginawa. O ng mga nagabayang sabi natin o mga at-tabi'in, yung mga sumunod sa mga sabi natin sa mga sahaba, no? At hindi rin ginawa ng mga kilalang mga principal ng madhab, no? Imam Shafi'i, Hanbali, Maliki, wa fi akhirih. Hindi ito ginawa. Kaya ayon sa kanila na hindi ito ang maaaring pakahulugan nito na isulat, memoryahin, hindi. Okay? Walakin al-ma'na dalik. Tuloy pa ba tayo, Ustad? Sige po, one slide pa. Okay. Ngunit ayon sa kanila, ang kahulugan nito, al-ma'na, ang una, ayon sa kanila, ang ma'rifatu ma'aniha. Na ang kahulugan doon na esahuha, no, yung paghusayan siya, una, kailangan matutunan ng isang Muslim o Muslima, unawain ang kahulugan nito, yung pangalan at katangian ni Allah. Unawain kung paano to binanggit ni Allah sa Quran at paano to sinabi, pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapanalig o kanyang mga kasamahan. Sinabi na ito ay may mga pangalan, no? Ang pangalan ni Allah na kung saan walang ibang mas nakahihigit na nakakaalam nito maliban kay Allah at mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay pinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ayon sa butihing Sheikh, kung nais natin itong maunawaan, ay bumase tayo sa Quran at sa Sunnah kung paano to sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at unawain natin ito kung paano to inunawa ng mga salaf at salih o matutuwid at reliyosong tao na nabuhay bago pa tayo. Next slide po, Ustad. Pangalawang kahulugan ng ihsahiha, ayon nga sa ating butihing Sheikh, no, ang pagkilos, no, o yung amel biha, no, yung pagkilos ayon dito. Paano ba to? No, sabi natin yung pagkilos na ayon sa kahulugan nito. Una, sabi natin kailangan matutunan natin, no, yung kahulugan nito, unawain. Pangalawa, ito ay kikilos tayo pagkatapos nating matutunan yung pangalan at katangian ni Allah, dapat kumilos tayo ayon dito. Kaya ayon sa ating butihing Sheikh, faida a'lam annahu al-ahad wala yushrik bihi ahada, no? Sabi ng ating butihing Sheikh, kung batid nga natin, batid ng isang Muslim o Muslima na si Allah ay iisa, dapat di ka nagtatambal sa kanya na kahit na ano. Kung batid natin at alam natin na si Allah ang Ar-Razzaq o tagapagbiyaya, siyang nagkakaloob ng biyaya, hindi dapat tayo magtatambal kay Allah sa paghiling ng anumang biyaya sa iba. No? Kasi yung iba, binanggit nga natin, mas sampalataya sa bagay o tao na masigit na yun daw ang magbibigay ng kasaganahan sa kanila. Wa'yad billah. Kaya kung batid niya, o batid natin, o batid mo, batid nyo, na si Allah ang Sami'ul Basir, o nakaririnig ng lahat, papaano ako, papaano kayo, papaano tayo, magsasalita ng masama at mga bagay na ikakagalit ni Allah, maging ito man ay tago o lantad. Next slide po, Ustad. At isa pa sa kahulugan ng ihsahiha, ayon sa ating butihing Sheikh, yung da'wa biha. No? Yung tayo'y magdudua o mananawagan tayo gamit ang magagandang pangalan ni Allah. No? Pagkatapos natin ito'y maunawaan, matutunan, kikilos tayo dito, tapos magdudua tayo gamit yung pangalan ni Allah. No? Manawagan tayo, humiling tayo gamit ang kanyang magagandang pangalan. Kama qala ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. At sinabi nga ni Allah ang katastasan, at kay Allah ang mga pangalang magaganda, manawagan kayo gamit ang mga ito. No? At dito, sasabihin nga natin na kung tayo'y magdudua, no, walidhalika kana yaqul ya Rahman arhamni, no? Kaya kung tayo magdudua, dapat sasabihin natin, ya Rahman, o sabihin natin, o ikaw na mahabagin, kahabagan mo ako. Ya Ghafur, aghfirli. O ikaw na mapagpatawad, patawarin mo ako. At iba pa. No? Ganyan dapat ang paraan ng pagtawad. Next slide po, Ustad. Na, sabi natin, no, o sabi ng butihing Sheikh, kung mayroong tamang paraan ng paghiling
Meron bang maling paraan ng paghiling o pagtawag sa ngalan ni Allah o gamit yung pangalan ni Allah? Sabi ng ating buting Sheikh, oo, merong maling paraan. Kung merong tamang paraan, merong mali. Walaysa min munasib, no? An taqulu ya shadidul iqab aghfir li. Dahil ayon sa kanya, na maling sabihin o gamitin ang ibang katangian sa paghiling tulad halimbawa ng pagsasabi ng ya shadidul iqab aghfir li, o kaya sabihin mo, o ikaw na masidhing magparusa, patawarin mo ako. Hindi siya akma. No? Kaya kung gusto mo ng kapatawaran, dapat yung Ghafur, no? Ghaffara, no? Subhanallah. O kaya kung biyaya, Razzaq, no? Dahil hindi akma, hindi bagay ang ganitong paggamit o pagtawag sa ngalan ni Allah. Last slide po, Ustad. Last slide. O yan, sinabi natin na fa'amal al-amal salih alladhi yakunu jaliban li rahmatillah, no? At dagdag pa ng ating buting Sheikh, no? Pagkatapos manawagan sa kanya, wag niyong kakalimutan na tayo'y gagawa na isa pa sa kahulugan na asahihan na dapat ang isang Muslim ay gagawa ng matuwid na gawain na maglalapit sa kanya sa awa ni Allah. Dahil ang gawaing matuwid, ang isa sa magiging dahilan ng pagpasok ng isa sa paraiso, hindi yung pagmemorya lamang ng kanyang magagandang pangalan, o hindi yung pagsulat lamang nito sa warqa, wadakala fi JB, ang sabi namin, sulat sa papel tapos lagay sa bulsa, pagkatapos ng gabi o kaya umaga, ilalabas, babasahin hanggang sa memorya. Hindi po ang kahulugan nito. Sabi niya na dapat din tayong gumawa ng mabuting gawain dahil ito ang isa sa paraan para tayo makapasok sa paraiso. Ma huwa dalil? Ano ang katibayan tungkol dito? Qala Allah Ta'ala, adkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. At sabi niya lang katastasan, sasabihin niya yon, no? Pumasok kayo sa paraiso dahil sa anuman na noon ay inyong ginawa. So dito kailangan ng gawain, no? Subhanallah. At malinaw sa bersikulo na tayo ay papapasukin ni Allah sa hardin ng paraiso dahil sa anumang mabuting gawain na ginawa natin. Inshallah patuloy natin dito. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibalik natin ang mikropono sa admin. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa Ustads, kung sino man po yung gustong magtanong at may naisipan linawin sa mga paksa o sa paksa na ating natalakay, ay nakabukas po ang ating mikropono. Paki-open na lang po yung inyong mikropono at magtanong po kayo sa pag-assist ni Sister Iman, inshallah. Sa Karakeria Ustads. Assalamualaikum mga sisters. Kung meron kayo mga katanungan. Yes, Mylene. Assalamualaikum. Lakasan mo ng konti yung ano mo, boses mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko lang po, bakit nasabi na maraming pangalan si Allah, hindi lang isa, more than 100 plus? Bakit po? Okay. Mashallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ito ay bahagi ng ating pag-aaralan, no, inshallah. So bilang patiuna, dahil ayaw natin tumalon tulad ng pangako natin sa admin, at yun din ang binanggit natin kay Sister Sarah Jones na meron tayong baramage o kotowat ba ng pag-aaral. Bilang maikling sagot sa iyong tanong, sabi nga natin na ito ay magagandang pangalan at katangian ni Allah. Ang sabi naman scholar, lahat ng katangian ni Allah ay pumapasok sa kanyang pangalan. At hindi lahat daw ng katangian ni Allah ay merong pangalan, no? Subhanallah. Ito later on babanggitin natin ito. Napakaganda rin paksa to. So sabi natin, bakit maraming pangalan si Allah, no? Bigyan natin ng simpleng halimbawa. Ano yung pangalan na nagtanong? Sister Iman? Mylene. Ayun, halimbawa sabihin natin si Sister Mylene, halimbawa, no? Halimbawa, tutukuyin natin ang proper name ni Sister ay si Mylene. Si Mylene din ay isang ina, si Mylene din ay isang nurse, si Mylene din ay isang mananahi, si Mylene din ay isang entrepreneur o negosyante, si Mylene din ay isang bilyonaryo o milyonaryo, si Mylene ay taga Dasmariñas, Cavite o fi akhirih. Lahat ng katawagan nito ay dumudugtong at babalik kay Mylene. Sino ang tinutukoy nito? Si Mylene. Ito yung maikling paliwanag natin kasi ang kumpleto nito ipapaliwanag din later. I hope naunawaan ni Sister Mylene, no? Nakuha? Yes po.
Kaya kung halimbawa sasabihin natin, sino yung taga-Dasma na yon na isang entrepreneur? Si Maylin. Sino yung bilyonarya na yon na sabihin natin na merong tahian sa ganito sa Dasma? Sister Maylin yun. Lahat yun babalik patungkol kay Sister Maylin. So ito yung mga ibang pangalan niya. Ang tatanungin mo doon, ito ba'y pantangi o pambala na, no? Later on, tatalakayin natin yan. Sabihin natin, ikaw ay negosyante. Pero sino yung negosyante tinutukoy? Ang proper name no, Maylin. Nakuha? Yes po. Shukran. Naintindihan po. Tayo. Barakallahu fiki. Ustaz, merong tanong sa chat box, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang kasi masyado makita. Ano daw ibig sabihin ng yarab? Okay. Nung nakaraan na pagtalakay natin sa unang bahagi ng ating paksain, no? Tinalakay natin to, 'di ba? Sabi natin yung paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam. Ang paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tadamman bil arba'a umur, no? Sabi ng ating butihin chef, no? Na ito ay pinapatunayan, so meron siyang guarantee. Para masinabi mo, naniniwala ako kay Allah, no? Halimbawa sabihin ng isang Muslim dito sa grupo, ako naniniwala ako kay Allah abla, no? So ano ba ang tadamman? Ano bang guarantee noon para masabi mo na ikay naniniwala kay Allah? So sabi na ating butihin chef, at tanyag to sa mga scholar at sa mga libro ng akida, no? Ang paniniwala kay Allah ay merong 4 na tadamman al-umur, 4 na bagay para maging masabi mo na tama. Okay, tama yun si sister, tama yung paniniwala. Una, ang sabi natin, al-imanu bi wujudillahi ta'ala. Kailangan maniwala tayo na si Allah ay naririyan, mawjud siya, ibig sabihin walang hanggang buhay, kumbaga sa Tagalog, no? Kasi ito ay bumabali sa maling paniniwala ng iba na ang Diyos ay namatay at muling nabuhay. Sa Islam, ang kawaid, unang paniniwala o pamantay ng paniniwala natin kay Allah, sa Diyos, kailangan siya ay walang hanggang buhay. Hindi siya namatay kahit sa panaginip o bangungot. Pangalawa, al-imanu birrububiyatihi ta'ala. Pangalawa, ang paniniwala sa pagiging Panginoon ni Allah. No? Kaya ito yung bagay na sinasabi natin sa atin sa Islam, we are not allowed to call Jesus Christ as Lord o Panginoong Jesus. Bawal. Kasi sa atin, ang Panginoon lang natin si Allah. Bakit pinagbabawal na ito i-address sa iba? Kasi yung meaning niya o yung maana itself ng Panginoon o Rab, tinatawag natin Panginoon kasi ito yung medyo malapit sa katawagan Tagalog. No? At ito yung maunawaan nyo. Sabi natin, kasi ang katangian ng Panginoon ay cannot be befitting sa nilikha. Kasi ang paniniwala natin sa Islam, Allah is the creator and besides Him are creation. Nakuha nyo? So creation can never be a creator. No? Subhanallah. And creator cannot be a creation. Kasi siya yung creator. Ang creation cannot be a creator. No? Meron ba co-creator? Hindi po. Kasi ang Diyos sa atin, iisa. Qul huwallahu ahad. So si Allah ang tinatawag nating Rab. Kasi ang kahulugan nun, siya ay lumilikha ng bagay mula sa wala patungo sa isang nag-e-exist. No? Creating something into being. Ito si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At si Allah ay lumilikha, sabi natin, na walang katulad. Tulad halimbawa ng sansinuko, no? O kaya ng universe. Wala pang nagko-copy-paste ng nilikha na to, no? Subhanallah. Kaya sabi natin, ang Rabb ay natatangi lamang kay Allah. At ganun din namamahala, no? Marami kasi, Mudabbir, no? Al-Muluk, lahat to na kay Allah. Kahulugan to lahat ng Panginoon. Inshallah, wag natin masyadong talakayin dahil ito ay bagay na tatalakayin natin sa mga susunod na paksa sa katangian ni Allah na Rabbul Alamin. No? I hope na naunawaan yung tanong. Naunawaan yung sagot sa tanong. Sorry. Jazakallah. Another question dito, Ustad, yung I think ang ibig niyang sabihin dito is yung bakit tinatawag na 99 names of Allah when in fact hindi naman 99 names lang ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Something Okay. ganun. Ayun, so tulad ng paliwanag natin kanina, sabi natin nagsikap ang ating mga mufassirun sa paksahing ito. Sabi natin sa hadith na ito, di ba sinabi nila na ang maana, uulitin ko, ang maana, ang kahulugan ng hadith, yung nilalaman ng hadith, hindi siya sahih. No? Hindi siya sahih. Bakit? Ang pangalan ni Allah ay mas higit sa 100. Sabi nga ng ibang mga mufassir na 106 kung titignan mo sa Quran, no, na nabanggit na mahigit sa 100. So hindi siya pwedeng limitahan sa 99 na nabanggit sa hadith. No? Kaya sabi na itong hadith na to, wa ghayru sahih bil ma'na. No? Ano ang sabi ng muhaddithin?
ng mga scholars ng Islam, yung kahulugan ng hadith, hindi maana. Kasi halimbawa, sabihin natin, na sa isang kumpulan, no? Sa isang kumpulan, nagsasalita si Abla Iman. So, nandoon si Sister Sarah Jones, nandoon si Sister Elham, no? Ngayon, habang nagsasalita si Abla Iman, umalis si Sister Elham, nag-may I go out, umihi. Okay? Habang nagsasalita si Sister Abla Iman, nagsalita siya, hindi na-pick up ito ni Sister Elham. Pagbalik niya, sabi nga natin, pagbalik niya, ano yung sinabi ni Sister Abla Iman? So meron siyang hindi na-pick up. So ito na inarate tong hadith na to. Okay? Kaya sinabi ng mga muhaddithun na ang maana, kahulugan ng hadith ay gero sahih. Okay? Meron pang iba ng mga muhaddithun, no? Tulad ng sinabi ni Sheikh Al-Badr sa kanyang lecture na meron pang ibang mga scholar na nagsabi na ang hadith na ito ay hindi siya babalik sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero ang karamihan sa kanila ang sabi, yung maana, kahulugan ng hadith ay hindi sahih. At ito ang ating titindigan. Wallahu ta'ala a'lam. Na. Maribeth, meron kang, is this Maribeth? Maribeth ba ito naka-raise ng hand? Maribeth? Sister Maribeth? Yes po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Salam. Hello. Warahmatullahi wabarakatuh. Opo, Karagdagan, opo. Thank you po. Dagdag tanong lang po. Bakit nga ba, why we should know the 99 names of Allah? Ano-ano nga ba ang benepisyo natin ito bilang isang mga Muslim or Muslima? Thank you po. Opo, tulad din ng binanggit natin, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ito ay bagay na inilahad sa atin ng ating relihiyon, lahad ni Allah sa Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu. Ano ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pad'uhu biha. Ano ang pawaid, pakinabang nito? Sagutin natin yung sinabi ng sistema. Pad'uhu biha. Yun yung pakinabang niya. Mananalangin tayo gamit ang mga pangalang ito. Ito ay bagay na utos sa atin ni Allah. Kasi sabi nga ng ating butihing Sheikh Abdurrazak Al-Badr, hafidhahullah, na kung merong tamang paraan ng paghiling, merong maling paraan ng paghiling. So hihilingin natin, hihiling tayo kay Allah, o kaya mag-a-ask tayo kay Allah, magbibisage tayo kay Allah, we will ask Allah sa tamang proper ng channel at proper way ng sentence, no? Paano yung halimbawa, sabihin natin, di ba? Yung hihingi ka ng kapatawaran, no? Nasabihin mo, Ya Ghaffar, no? Aghfirli. O kaya hihingi ka halimbawa ng kapatawaran, o ikaw na magpatawad, which is yun yung ngalan ni Allah, patawarin mo ako, yun yung kanyang katangian, nagpapatawad. So nakita nyo, very rhyming to, no? Ito yung bagay na tinuturo sa atin ng ating reliyon, i-address natin si Allah sa paraan kung paano niya tayo inutusan na i-address. Ang sabi ni Allah, na siya mayroong mga pangalan. Sa ayan na yun, hindi naman binanggit 99. No? Mga pangalan, at tayo manawagan sa kanya gamit ang mga ito. Gagamitin natin ang ngalan na ito. Bakit siya mayroon na mahigit sa isang pangalan tulad ng binanggit natin, di ba? Ang magiging issue kasi ito ba'y pantangi o pambala ng pangalan? Huwag kayong malito ha. Para sa mga bago, meron tayong pantangi at pambala ng pangalan. Bilang pati una, sasabihin natin ang sinabi, no? Ni Imam Al-Qurtubi, rahmahullah. Pag sinabi natin na Ar-Rahman, siya si Allah. Ar-Rahim, siya si Allah. Al-Wudud, siya si Allah. Al-Ghufur, siya si Allah. Itong mga pangalan na ito, 99 o 108, lahat to tumutukoy kay Allah. Ito ay magagandang pangalan. Again, ang tanong doon, pantangi ba o pangbala na? Yan ang ating papaksain susunod. Kaya nga tinatawag natin to na kutuwat-kutuwat ba, no? Kasi iisa-isahin natin itong mga pangalan na to at ipaliwanag sa tulong at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. I hope nasagot natin tanong ni sister, no? Yes po, thank you po. Maraming salamat po, Ustad. Walang Sister anuman po. Eileen? Sister Eileen, ninggas ka? Sister Eileen, naka-raise ang hand mo. Sister Eileen? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello po. Itatanong ko lang po sana yung, paano po pag, di ba ang tunay na Diyos is Allah? Opo. Pag yung Al-Ghafur, mapagpatawad, okay lang po ba pag sinabing, Ya Allah, patawarin mo po ako, ganon?
Pakikuha na lang yung tanong sa imam kung napuputol siya. Hindi ko alam kung kami ang napuputol. I think yung tanong niya is yung, do we have to mention the name Mhm. of Okay. tama ba yung narinig mo ko, Stads? I think yung Opo, tanong sige, ni clear. Sister Eileen is kung yung tama ba yung pag humihingi ka ng tawad ay Al-Ghafur ang tatawagin mo. And I think related to that is meron ding isa dito na question na ang pag nagdua ba kailangan sa Arabic name ang babanggitin? Mm. So I think medyo kadugtong yung tanong na yun. Yung isa, Opo. ayan, yun ang tanong ni Eileen at saka si Arlene. Una po, babanggitin natin ulit yung winika ni Imam Al-Qurtubi, no? Imam Al-Qurtubi na sabi niya, ayon sa kanya, para wag malito ang bawat isa, sabi natin, pag sinabi na si Ar-Rahman, siya si Allah. No? Ar-Rahim, siya si Allah. Al-Ghafur, siya si Allah. Al-Shadid al-Iqab, siya si Allah. Al-Wadud, siya si Allah. Sabi natin, lahat ng magagandang pangalan at katangian ng Allah ay babalik kay Allah. So ulitin natin ulit, bakit ipinahayag sa atin ni Allah sa Quran at pinahayag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang magagandang pangalan at katangian, no? Sabi natin kasi ito ay bagay na nagtuturo sa atin na ito yung proper way at channel ng pagtawag. I hope na narinig tayo ni Sister Miley, no? Ulitin natin. Kasi tinuturoan tayo ng tamang ugali ng pagtawag. Tignan niyo, halimbawa, hindi ko sinasabing wag niyo ihambing si Allah. Halimbawa lang, karamihan sa inyo nagtatrabaho kayo sa bahay, may mga amo kayo, tama? Ngayon sabihin nyo na gusto nyong magbakasyon o gusto nyong bumali o gusto nyong hingin yung sweldo nyo, pwede ba kayo na tatawag sa amo nyo sa panahon o tiyempo na hindi tama? Sabihin nyo, ay wag na kasi masama ang mood ni amo, di ba? So kung yung simpleng tao, tinuturuan tayo ng timing at ugali at pag-uugali o modo ng paraan ng paghiling at pagtawag, mano pa si Allah subhanahu wa ta'ala? Ngayon ang question is, mali ba kung tawagin, halimbawa sabi mo, ya Allah, patawarin mo ako. Ang sabi ng mga mufassirun, dahil dun sa aya na binanggit, Allahul Asma'ul Husna fad'uhu biha. Ang sabi doon ng mga mufassirun, na si Allah ay mayroong magagandang pangalan at gamitin ang mga ito sa pagtawag sa Kanya. Sinasabi ng mufassirun, ito ay pagtuturo sa atin ni Allah ng tamang pag-uugali paraan ng pagtawag. Ngunit kung tawagin natin siya, ayon nga doon sa mismong lantad na kahulugan ng aya at paliwanag ni Imam Al-Qurtubi, ay walang mali. Yun nga lang, sabi natin, hindi siya mainam na paraan ng pagtawag. Mali, ni mali. Mali ba siya? Hindi siya mali. Pero bakit? Kasi merong tamang paraan o mas higit na paraan na tinuro sa atin si Allah. Ano yun? Yung pagpapahayag na sa atin ng kanyang mga magagandang pangalan at katangian. Okay? Na paraan. I hope na naunawaan to mga sister, no? Now, Sister Iman? Inshallah. Basta I think kasi sa karamihan sa kanila is mga bago. So hindi pa Opo. nila alam yung mga names Yes, ng agree. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung at Opo, implications nito. So it is I think yung katulad ng sinabi mo mga sisters, it is okay na gamitin natin ang pangalan ng Allah habang hindi pa natin natututunan kung ano yung mga karapat-dapat na pagtawag sa kanya, kung ano man yung ating hinihiling. Sa kalakeriang stats. Naiyak po, sister. At wag kayong malito, no. Ang ano ko lang, ang suggest ko lang sa inyo is magpatuloy tayo, no. Humingi tayo ng gabay, tiyaga, no, at lakas ng pangangatawan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para patuloy tayong manatili pagsubaybay sa pag-aaral na to, kasi sabi natin ito ang syaraful ulum, ang pinakamahigit na kaalaman, no, na dapat nating matutunan. Humiling kayo ng pagpakupkup kay Allah laban doon sa kaalaman na walang pakinabang na tulad ng paghiling ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil wallahi, sumpamang kay Allah, no, karamihan sa atin ay mas may interes sa bagay na hindi niya pakikinabangan at hindi magpapasok sa kanya sa Jannah. Amen. Yeah, I think wala na yata mga question. Gusto ko lang ipaalala mga sisters, yung inyong mga assignment ay ang last day ng submission is on July 19, which is Sabado, alas 2 ng hapon Saudi time. Okay? Inshallah. Nakita ko po yung tanong, Sister Iman, no? Nakita po yung tanong ng sister.
kung halimbawa hindi nyo pa alam, hindi kabisado yung mga ibang pangalan, at inshallah Yes, yun yung yes. isa sa layunin natin, kaya pinag-aaralan natin to, no, para matutunan siya. No, pwede naman na manawagan kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung isa sa mga kahulugan ng aya, no, na si Allah ay mayroong magagandang pangalan, manalangin tayo gamit ang mga ito. So pwede natin gamitin yung pangalan lamang ni Allah sa pagtawag na siya naman binanggit sa atin ni Imam Al-Qurtubi, no? Ar-Rahman si Allah, siya si Allah, Ar-Rahim siya si Allah, Al-Ghafur siya si Allah. Lahat yun ay tumutukol kay Allah. Ngunit kung sa tamang paraan ng pag-uugali, siyempre sundan natin ang paraan na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay to later part after nating matutunan, inshallah, no? May gabayan tayo lahat ni Allah. Wala na yata mga questions. Jazakallah khair ya Ustad Ismail and Ustad Adnan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Ustad Adnan. Ustads, may sasabihin pa po kayo, i-close na natin. Wala na po. Kayo po, baka may dadagdag kayo. Wala po. Muli, dinadalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung maikling oras ng ating pag-aaral at ibilang niya ito sa ating mabubuting gawa at gawin niyang madali ang lahat ng ito sa ating pagsasabuhay. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.